Ngayon, ang ikatlong anibersaryo natin at nagkataon din na aprobahan ang proyekto ng Byron. Dalawang magandang balita. Hindi magandang sikmura mo. Huwag ka munang uminom ng alak ngayong gabi. Ulit-ulit ka ng tinatawagan ni Yauman, hindi mo sinasagot. Jiangxing yan. 3 buwan na bumalik si Yauman. Namasyal tayo, sumakit ang ulo niya kahit pa si Chairman Yao ang nag-utos sa'yo na alagaan siya. Hindi ba masyado ka nang nadadala sa papel mo? Ron, mauna na ako sa'yo. Kung gusto mong umalis, pwede rin. Kung ganun, hilihin ko sa'yo ang maliwanag na kinabukasan at hilihin ko sa sarili ko na makatagbo muli ng tamang tao. Sa uli, hindi pa rin tinalo ng 3 taon ang 3 buwan. President He, magandang mood ko ngayon, hindi na kita papatulan. Maganda ang mood. Bakit ka umiiyak? Mahinang loob ko. Tinakot mo ako. Talaga? Nung nasa kolehiyo ka at pinaglaruan mo ko, hindi ba't matapang ka nun? Anong kabaliw ng sinasabi mo? May asikasuhin pa ako. Mauna na ako. Hizan, sino siya? Siya? Isang walang pusong munting manloloko. Kaya pala nagmamadali kang umuwi dito. Ang lakas na bang saktan ako? Akong pagalang-galang dalagang tagapagmana ng Rongley Group at wala pa ng lakas daw na makit sa akin. Sinaktan na kita. Bis oras ng gabi, pumunta ka sa barko para basusin ang nobyo ko. Hindi pa kami naghiwalay. Ganyan ka nagkaapurado na pumalas sa pwesto ko? Akala mo ba akong sumisira sa relasyon ninyo? Rowan, nagkakamali ka. Ikaw ay katong partido. Ako lang minamahal niya noon pa man. 3 taon na nakalipas bago ako magpunta sa ibang bansa, itong love letter na sinulat niya para sa akin. Ikaw ang liwanag sa puso ko. At ako, handang maging daang tinahak mo. Tahimik na sumusuporta sa bawat hakbang mo. Kung pipiliin mong umalis, hihintayin kita sa Rongley. Hanggat nasa Rongley pa ako, maghihintay ko sa'yo palagi. Jiangxing yan. Alam mo ba na 3 taon na nakalipas kung bakit bigla siyang pumayag na maging kayo? Dahil eksaktong 3 taon na nakalipas sa araw na ito, iyon ang mismong araw ng kasal ko. Ikaw ay isa lang sa mga kasangkapan niya para maibsan ang sakit niya. At isa pa, alam mo ba na hindi kanya kailangang ipinapakilala sa publiko? Dahil ikaw ay palagi niyang lihim na kasintahan. Isang kasangkapan lamang para maibsan ang sakit. Isang lihim na kasintahan? Jiangxing yan. Iyan ang tatak na ibinigay sa akin ng dalagang Yao. Inaawin mo ba yan? Pasensya na. Iyan lang bang nasabi mo matapos ng lahat ng ito? Isang pasensya na? Jiangxing yan. Sino nagsusupang ako sa'yo? Baliw ka ba? Ito sa akin at sa kanya lang. Kung mga sumakialam, pati ikaw sasaktan ko. Ang bahay na para sa kasal namin, maaari ko rin ibigay sa'yo. Nais kitang batiin. Naway maging maliwan ang kinabukasan mo. Ang isa kang tatanda. Hindi pa naman bagong taon. Kanino ka nagmamadaling mo ko para bumati? Mas maayos ka na ba? Alam mo namang may sakit ang sikmura mo. Bakit ka pa uminom ng napakaraming alak? Salamat.
Ituring mo na may utang akong loob sa'yo. Kaya nga nandito ako dahil sa utang na loob na yun. Kung hindi lang dahil sa relasyon natin. Maaga o huli, aagawin ko talagang 2 proyekto mo. Kung ganun, hinatid mo pa ako rito. Hindi ka pa natatakot na makasalubang mama ko. Siyempre natatakot ako. Nung bata pa tayo, pinilit niyang sabihin na maaga kang magkakaroon ng nobyo. Sinabing masisira daw kita. Hinabol pa niya ako ng 3 kanto. Kapag naiisip ko yun, Hizeng! Sumusobra ka na! Iniwan mo ko sa kalagitnaan ng pagkain para samahan siya sa ospital. Talagang mahalagang nobya mo sa'yo. Sinundan ka pa hanggang sa ospital. may 10 segundo ka, umalis ka sa paningin ko. Kung hindi, ipapasundo kita sa kuya mo. Wendan, di ba? Tatandaan talaga kita. Bakit hindi mo pahabulin? Ayaw kong maging ikatlong partido sa relasyon ninyo. Sino ba nagsabing nobya ko siya? O sinasabi mo bang nagsiselos ka? Kung ganun nga, Kung ganun, dapat nating ayusin ang mga dapat nating ayusin. anong dapat ayusin? Ang usapin ng damdamin. Ang usapin ng damdamin? Ang lakas pala ng lakas mo. Mukhang tuluyan ka ng gumaling. Yung babae kanina, kapatid ni Shanifan. May sakit siya siyang siwang, kaya pinasama niya sa akin para ipasuri sa ospital. Hindi mo kaya magpaliwanag sa akin. Para kayong walang asawa. Bagay na bagay kayo. Nag-aaway ba kayo? Paano mo nalaman? Umalis siya ng maaga sa 2nd anibersaryo ninyo. Hanggang ngayon nasa ospital ka, ni isang tawag wala siya. Malit ang sugat dahil sa basag na baso. Sabi niya, darating siya maya-maya. Tama rin naman. Sa ganitong sitwasyon, dapat talagang nobyo ang kasama. Ano pa bang silbi ko dito? Alis na ako. Hizeng, kumain tayo ng magkasama sa susunod na Sabado. Miss Wen, magpahinga po kayo ng mabuti. Salamat. Si Director Wen, para lang makipagbalikan, wala lang hiya at sinundan ka pa hanggang sa ospital. Oo nga. Pero nandito ako para maningil ng danyos. Walang pahintulot ko. Sinirang dalagang niyo ang tasa ko. Kahit pagtatagang magnakaw pa ngayon, pwede akong tumawag ng pulis. 2,000 lang. Pwede na magbukas ng kaso. 20,000 ang tasa ko. May resibo pa. Isang tasa lang naman yun. Ano naman? Huwag ka nang magulo. Paano kung gusto ko? Kayo naman una nagkamali. Bakit bigla ako nang may kasalanan ngayon? Dahil sa posisyon ng pamilya sa Haisheng? Ang responsable sa Chelsea Games na si Sang Tongtong ay matagal na kaibigan, diba? Ayaw mo rin naman siguro dahil sa'yo, masirang tuloy ang karera niya. Ang makilala ka, isang naging malas sa akin. Nga pala, tuko sa bayan para sa kasal natin. Dahil natulog doon si Yauman, nandadiri ako at ayaw ko na sana yun. Pero ngayon, nagsisisi ako. May kalating araw ka lang. Ba't ka na muna sa bahay ko? Bakit mo pinahintong kontrata ng Chelsea Games? Alam mo ang Chelsea Games, ang buong pinaghirapan ni Tongtong, pero pinagpalit mo pa yun para ipakita ang katapatan ng Yauman. Changshing yan. Hindi ko kaya sirain mo ang pag-ibig ko. Ang kaibigan ko ay was akin. Department manager, nagsasabi niyo kung pipin pa. Kailangan pumirma. Sige. Hindi. Tawag ko kasi kami ko. Sabi mo sa kanya. Binabantaan mo ba ako? O yan ang tingin mo. Ganun na nga. Salamat sa biyaya ni President Jiang. Kailangan ko naman pumunta sa Chelsea para humingi ng tawad. Nasa bibig mo ng karne, hindi mo pa kinain. Hindi yun ang karaniwan mong gawain. Dumating na hindi inaanyayahan. Talagang mabilis informasyon ni President. Siyempre naman, lahat ng proyektong pinupuntarya mo, mahigit kong binabantayan. Pwede ko namang gawin ngayon. Ang kinakatakot ko lang, baka hindi mo agawin. Kung ganun, pwede rin mag-iba sa Rongli.
Tignan mo, sobra ka natakot. Huwag ka mag-alala. Ako si Hizeng. Hindi ako kailanman kumakain ng dating damo. Lalo na't ikaw pang unang nakipaghiwalay sa akin noon. Hindi mo naman siguro iniisip na dahil lang inagawan kita ng mga proyekto, may natitira pa akong damdamin sa'yo. Alam ko, magaling lang talagang matapos sa pamumuhunan. Ito ang pasasalamat ko. Wenruan, napakabuti ng kumpanya sa'yo. Binigyan kita ng special ng promotion bilang direktor. Paano kita napalaki bilang ganito? Ang paghirang sa akin bilang direktor ay patunay na may kakayahan ako. Paano mo nasabing trader ako? May nag-ulot laban sa'yo. Tinanggap mo raw ang pera ng mega investment at sinadya mo ipagpatigil ang proyekto ng Chelsea Games. Sino nag-ulat? Nandito na siya. Xinghui? Ito ang 100,000 yuan na ibinigay sa akin ni Director Wen. Alam niya na malapit si President Xiaoyao kay President Yang ng Linya Technology at ayaw niyang magrabayado ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya umaasa siyang tutulungan ko siyang makahanap ng bagong partner ang Chelsea Games. Zhao Xinghui, kasama mo ko sa ng maraming taon. Ngayon ko na napagtanto kung gaano kababang pananaw mo. 100,000 lang, napaikot ka na agad. Meron pa akong ebidensya. Si Chan Wei, director ng Minghe Investment ay kaklase ko. Sinabi niya, bibigyan din siya ni Director Wen ng 100,000. Umaasa siya na ang Minghe Investment ay pwedeng isaalang-alang ang Chelsea Games. Alam ng buong kumpanya na si Xinghui ay tao mo, Winner Wen. Dapat hindi mo na ito may paliwanag. Sino naman tinatawagan mo ngayon? Si Hezeng? Baliw ka ba? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Hindi mo siguro inasahan na si Hezeng ay tutulong sa'yo, hindi ba? Sino nagsabing hindi ako darating? Dumating ako ngayon para humingi ng tawad at akuin ang pagkakamali. Pumasok ka na. Hindi ka naman kabilang sa wrongly group nila. Bakit ka nakikialam sa mga bagay ng kanilang grupo? May nagnais na suyuin ako. Sino? Siya. Itong unang beses kita makita ngayon, may ebidensya ka ba? Nung nakaraang buwan, pinalis na ako sa Minghe. Nang malaman ni Miss Yao, sinabi niyang gagawa siya ng paraan para mapaalis si Wenruan. Kung magtagumpay ako, maaari niya akong gawing direktor ng wrongly Walang group. katotohanan sinasabi mo. Hindi pa nga kita kilala. May lakas loob ka bang sumumpa? Sige, Sige, kung magsasabi ka ng kasinungalingan, ang wrongly group ay mababang karote sa loob ng 1 taon. At ang pamilya Yao, sa loob ng 2 taon, mamamatay silang lahat. Hezeng, baliw ka na ba? Bumalik na bang sakit mo? Mukhang hindi mo kayang pasukin ang pustahang ito. Kung ganon, hindi nakamali si Chanwei. Hengzan, pinaprotektahan mo si Wenruan ng gusto ngayon. Hindi ba dahil interesado ka sa kanya? Hindi pa ba sapat ng patunay yun? Matagal na ba siya nakipagsabuatan sa Menghe? Tama ang sinabi mo. Sa totoo lang, bago pa man dumating si Wenruan sa lugar na ito, naimbitahan ko na siya dati. Pero, tinanggihan niya. Ngayon ang nalis ng aking pangalan, hindi ba dapat humingi ng paumanin sa akin si Miss Yao sa panan ng ginawa niya? Xingyan, si Wenruan ay tumutulong sa mga dayo na apihin ako. Ang hayop na to, palaging nagpapakita ng kalibugan. Miss Yao, sa harap ng napakaraming tao, hindi ka ba nahihiya? President Jiang, maganda naman ang itsura niya, pero wala siyang utak. Para lang maging alipin. Ikakaila pa niya ang kanyang dangal kung dahil sa bagay ni Zhao Xinghui, nainis si President He. Sabi ni Miss Yao, kapag siya'y bumalik, personal siyang hihingi ng paumanhin. Ngayon ang pagkakaunawaan ng 2 kumpanya ay naayos na. Kailangan din nating ayusin ang bagay ni Zhao Xinghui. Hindi na namin kayo paiinumin ng tanghalian. President He, salamat sa araw na ito. Mauna ka na. Sige. Ngayon na personal ako nagpapaalam. Kung hindi ako aalis ngayon, magkakaroon ito ng masamang impresyon. Hihintayin ko na lang si Miss Yao na personal na humingi ng paumanhin sa akin. Sana yung paghingi ng paumanhin. Ikaw ang walang pahintulot na nagpahinto ng proyekto na dapat pirmahan ng kumpanya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan tanggalin ka na sa trabaho.
Ngunit si Miss Yao, dahil sa iyong dating kakayahan, ay ipapadala pa rin sa iyong sweldo at komisyon. Sa linggong ito, makakarating ito sa iyong account. Alam mo naman sa oras na matapos ang proyekto ng Chelsea, ay magbibitaw ako sa trabaho. Ngunit ginamit pa rin dahilan na pagtatanggal sa akin para palisin ako. Jiang Xingyan, talaga naman para maging mabuting alipin. Nakalimutan mo pa panuuri kang nilalang. Ang ginawa ko lang ay sundin ang opisyal na proseso. Hindi mo pa rin ba nakikita ang realidad? Kung gusto mo, pwede mo kong padala ng pera. Una, halasin ang non-compete agreement. Pangalawa, doble ng lahat ng nasabing kompensasyon. Sobrang lakas ng hiling mo. Hindi ka sang-ayon, hindi ba? Sige. Kung sakaling tumalon ako ngayon mula sa kumpanya, hindi ko alam kung maapektuhan ba si Miss Yao bukas sa port seri sa pag-rank ng sa listing ceremony. Talaga bang baliw ka na? Bilisan mo na. Alam na sipigin mo ako ng bagong kontrata o tatala ko ngayon din. Para naman, mas maga ko kayong mailantad. Sige. Bakit hindi ka pa umaalis? Ginamit kong oras ko para patunayan ang pagiging inosente mo. Hindi mo man lang ako ililibre. Tara. Tingnan mo itsura mo ngayon. Mas pangit pa kaysa sa multo. Mahalaga ang buhay ko. Paano kung ako muna magmaneho? Pagtanggal sa mga taong malaking ambag, ang pamilya Yao, tulad ng dati, walang utang na loob at walang awang lumilipol. Kumusta? Halika, tulungan mo ko sa Menghe. Sabay nating pabagsakin sila. Baka mamaya na lang. Nagbigay rin sa akin ng malaking kompensasyon ang Rongle. Gusto ko muna magpahinga. Magaling ka sa pakikisalimuha. Di pa matagal mula nang umalis ka. May mga tao sa internet na nagtatagol para sa'yo. At ganito ka pa rin, anak ng chairman, kulang ka sa integridad. Gusto ko talaga makita si President Jiang at siya. Ang ganda ng kanyang karisma. Kakaiba talaga. Hindi, baby, binigay ko na sa kanya lahat ng gusto niya. Bakit kailangan mo yung mag-post sa online? Sabi ko na, isusyasa ko na. Bago bukas, bibigyan kita ng kasiyasiya ang sagot. President Jiang, kung mailabas ito, masisira si Wen Ruan. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin ang nag-post? Iyan ay dapat problema ni Yauman. Bukang medyo nagmamadali sila. Inilipat nilang victory party bukas. Sa bukas na party, Jack niyang i-anunsyo sa harap ng lahat ng relasyon niya kay Jiang Qingyan. Gusto mo bang samahan kita? At dumiretso doon? At sirain ang mukha nila? Hindi na kailangan. Ayaw kong bigyan sila ng pagkakataon ng pagkitang gilas entablado. Ate, okay na ba yung order namin? Sandali lang. Hello, Tongtong. Ran, huwag ka muna lumabas ngayon. Puno internet sa panlalait sa'yo. Si Yauman, kahit nag-like pa lang, ay pwede pang maintindihan. Talaga namang wala siyang kwenta. Kaya nga, ang anak ay gaya ng ina. At may after sales pa ha. Hindi niya pinapabayan ka ng aking ina. Huwag mo kong susin kung hindi ako magiging magalang. Ito na sinasabing hair ng Rongle Group na si Yauman na hindi pa lumalabas sa publiko. Mas maganda pa kasi sa mga artistang totoong anyo niya. Kaya hindi nakapagtataka na palagi siya pinoprotektahan ni Jiang Qingyan. Ngayon, pangunang ipagdiriwang natin ang tatlong bagay. Ang una, ipagdiwang muna natin ang pag-aproba sa Byron. Ang pangalawang bagay ay ang Director ng Investment Department 2 ng Rongle Group, si Wen Ruan. Dahil sa problema sa kanyang personal na kakayahan, ay tinanggal ng kumpanya. Ang kanyang mga gawain sa susunod ay ako na ang hahalili. At panghuli, ay ang madalas na pinag-uusapan online ng lahat. Tungkol sa akin at kay Jiang Qingyan. Totoong mga love letter. Si Qingyan ay palaging walang karelasyon. Talagang naghihintay siya sa akin sa Rongle. Ang mga proyekto ni Wenra noon, hindi naman siguro lahat ay nakuha niya sa pakipagtulog, hindi ba? Ang mukha niya talaga parang pangakit ng mga lalaki. Narinig ko, sanay siya maging third party. Kaya pala, sa edad ng 27, naging director siya ng Rongle. Noon, narinig kong si Jiang Qingyan daw nag-promote sa kanya ng espesyal. Kaya pala, ang tinatawag nilang babaeng matagumpay ay isang sleeping beauty. Narinig ko rin marami siyang hindi wasang relasyon sa mga lalaki. Noon pa nga, binala na siya ng personal ng legal na asawa ng finance tycoon.
Kaya ngayon, gusto ko opisyal na sagutin ang paghihintay ni Xingyan. Pinangako niya sa akin na palagi kami magkakasama. Si Misia at si Jiang Xingyan, tunay na perfecto magkapareha. Isang kangang duo. Ang lihim na pag-ibig ay natupad. Muli ko naniniwala sa pag-ibig. Wenruan, bakit dumating ka pa? Jiang Xingyan, akala kong dignidad ng mga matatanda ay ang mga maayos na paghiwalay. Ngunit dahil pinayagan mo siyang hampasin ng aking dangal, huwag mo kong sisin kung hindi ko ibibigay ang respeto sa'yo. 10 taon na tayong magkakakilala. 3 taon tayong nagmahalan. Ikaw nagsabi ng office romance ay problema, kaya hindi natin ito inihayag. Ngunit hanggang ngayon ko lang naintindihan kung bakit sa ating 3 anibersaryo ay kusang loob akong tinawag niya. Bakit kaya nasa loob kayo ng bahay ko at gumagawa na hindi mailarawang bagay? Ang ibig sabihin ni Wenruan ay habang nagkipagrelasyon si Jiang Xingyan sa kanya, ay may nililigawan siyang iba. Kahapon, ang nag-post ng isang empleyado sa loob ng Rongli ay tinanggal na. Ibig sabihin nun, totoong sinabi ni Wenruan, di ba? Xingyan, magsalita ka naman. Wenruan, hindi ba't napagkasunduan natin ang bawat isa ay para sa sarili lamang? Ngayon, bakit ka biglang nakikipag-ugnayan? Baka nga sa kanyang pangangailangan, gusto niya namang himasok sa magkasintahan. Akala ko pa mataas ang kanyang prinsipyo, pero sa 3 taon lang, natulog lang sa lalaki. Oo nga, nakakahiya talaga yun. Huwag mong sabihin, medyo malungkot nga. Jiang Xingyan, ang duwag mo talaga. Nanggulo ka na? Tapos aalis ka pa? Ang itsura mo ngayon na palabiro, mas nakikita kong kakit-akit kasi sa iyong pagkukunwari na mas mataas ang sarili. 3 taon na hindi naging regular, hindi nakakapagtataka kung bakit tinatrasik siya ng Rongle. Wenruan, gusto mo ba ng ilang mayayamang patron? Dahil ang kakayahan mo sa paglingkod sa tao ay kitang-kita ng lahat. Maraming taong nag-aabuso ng isang dalagang inosente. Hindi ka ba naaawa? Hizeng, ito isang selebrasyon ng Rongle. Hindi lugar para sa'yo. Wenruan, bakit sa tuwing nakikita kita, palagi kang nagkakalat? Miss Wen, kailangan mo ba ng tulong ko? Kailangan. Ano bang klase ng mga staff ng hotel na to? Bigyan mo nga ako ng tuwalya. Hizeng, pingi ka ba? Hindi mo ba narinig sinasabi ko? Ang pangakong paghingi ng tawad mula sa Rongli ay hindi pa na sa katuparan. Ngayon, nagbabadali ko yung simula ng selebrasyon. Ano ba talagang layunin mo sa pagpunta mo ngayon? Ako, likas na mahilig sa kasiyahan. At ngayong araw, ay perpekto para sa lahat na harapin ang lahat ng ito. Lalo ng mga kasamaan mo, para mapatalsik si Wenruan. Sige, humingi ako ng tawad. Pasensya na. Mukhang ang mata mo, talagang kailangan mo na magpatingin sa doktor. Hindi ka lang magaling pumili ng lalaki. Pati ang paghingi ng tawad, hindi mo rin alam kung paano. Humingi na akong tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo pa bang magalit sa akin? Kung ganun, kailangan ko itanong kung pinapatawad ka na ba ni Director Wen. Yung tungkol sa laro ng Chelsea, aksidente ko na misinterpret ka. Humingi ako ng tawad sa'yo. Lumapit ka. Natatakot ka ba? Maraming taong nakatingin. Ano bang magagawa ko sa'yo? Tumalikod ka.
Masakit ba? Tulad ng kanina. Mukhang alanganin ba? Kaya ang alanganin ko kanina. Hindi ba gusto mong patawarin kita? Ngayon, pinatawad na kita. Chashing yan! Pakulan mo ako! At gusto ko rin pasalamatan si Mr. Zhang sa pagbibigay sa akin ng huling araw sa buhay. Tsaka nang gagamitin ko ito ng maayos. Mr. He, may gagawin pa ako. Si Director Wen ay katulad pa rin ng dati. Ginagamit lang ako. Chashing yan! Gusto mo ba si Wenruan? Ano sinasabi ko sa'yo bago mong simulang handaan? Ano mo mangyari ngayong araw? Tapos nasa panig kita. Oo. Pero ngayon ay handaan ng kumpanya. Puro mga bigatin sa industriya ang nandito. Kahit gusto mo talagang ayusin si Wenruan, hindi ba dapat piliin mo rin ang tamang okasyon? Sinisisi mo ba ako ngayon? Tama nga sinabi ni Wenruan. Wala ka talagang konsensya. Sa tingin mo, para ka naman kaguluhan ko ngayon. Hindi ba para sa'yo rin? Ang swerte niya talaga. Noong una, todo ang pagprotekta mo sa kanya. Ngayon naman, siya sinaasang sunod-sunuran. Ang nagtatanggol sa kanya. Kung gano'n mo pala siya kagusto, bakit hindi mo na siya ligawan ulit? Ang iniisip ko lang, sapat ng kahihiyan ni Wenruan. Kung mag-iingay ka pa ng ganito, hindi ba't pati ang kumpanya natin ay mapapahiya din? Ano pa bang magagawa ko? May bahala pang kasal siya kasama mo. May relasyon na pang kasal kayo. Eh ako naman, ano bang meron ako? Masyado lang kitang mahal. Natatakot ako mawala ka. Yauman. Makakasalan mo ba ako? Nagpo-propose ka ba sa akin? Yauman. Makakasalan mo ba ako? Kamusta ng paa mo? Ihahatid kita sa ospital. Hindi na. Pupunta na ako sa bahay ni Mama. Ganito ng pinsala sa paa mo, mas mabuti pang ako na lang maghatid sa'yo. Naglalaro ka ng apoy. Ganun ba? Naglalaro ka ng apoy. Ganun ba? Mag-ingat ka sa pagmamamaneho. Naglalaro ka ng apoy. Ganun ba? Hello, Shen Yifan. Simula ngayon, ayoko na marinig ang anumang negatibong balita tungkol kay Wenruan. Nakita ko ng mga yan sa internet. Wenruan. Nagmahalan ka ng maaga sa edad ng 18. Minagong kurso ng buhay mo. Ayaw mo mag-aral ng medisina. Gusto mong parang mag-finance? Pinilit mo doon sa loob ng maraming taon. Wala lang yan kundi patunayan na ikaw ang tama. Ngayon, puno ka ng putik. Sa tingin mo ba tama ka pa rin? Ma, masakit ang paa ko ngayon. Pwede mo bang patungkol kay Jiangxing yan? Hindi ko ba sinasabi sa'yo noon pa man? Hindi kaya talaga mahal. Ang mga lalaking nagkataon sa karera, ikaw pa rin pumili. At ang katotohanan, ang mga pinipili mo, lahat ay mali. Kung noon pa man sinunod mong payo ko, ang mga pangyayaring ito ngayon, hindi na sana nangyari. Tama na, inaamin ko. Ang lahat na ito sarili kong kasalanan. Deserve ko ito. Pero wala ko pinagsisihan. Dahil ko na sinunod kita, baka hindi na ako umabot sa ngayon. Ma, alam ko, mula pagkabata hanggang ngayon, palagi mo akong minamaliit. Sa totoo lang, ayoko magkaroon ng ina na tulad mo. Hindi ko naman talaga gustong ipinanganak. Ano bang pinagsasabi mo?
Ano bang pinagsasabi mo? Minor One, tumigil ka dyan! Minor One, bumalik ka dito! Masakit ba? Hindi. Hawakan mo. Ako na lang gagawa nito. Masakit. Namamaga ang paa mo. Bumili tayo ng gamot. Hazing. Nung insidente sa Chelsea Games, ikaw ang tumulong sa akin noon. At sa handa ng pagdiriwang ngayon, ikaw na naman, bakit mo ko palaging tinutulungan? Dahil mahusay ka. Dahil gusto kitang pupuntahin sa Minghe. Dahil si Jiang Xing yan. Bulag siya. Kaya kanyang itaboy ng ganito. At dahil gusto kita. Halos ayos na. Ikaw nang bahala sa natitira. Sige. Sabihin mo. Zeng, tungkol sa nangyari sa Chelsea Games noon, kasalanan niyo ni Manman. Naiintindihan ko may sama ka ng loob. Pero hindi mo sana ginulo ang handaan. Ginulo ko nga. Ano bang magagawa mo? Sa mga taong ito, kung paano ka nakipaglaban sa Ronnie, hindi ako kailan nakialam. Pero lahat ng yun ay may isang kondisyon. Hindi mo dapat sinaktan ang interes ng grupo. Ayos lang ako. Tigilan mo ng pag-inom. Kapag gumaling ng paa mo, sasamahan kitang uminom. May pera ako. Hazing. Akong tayo sa mga inuming ito. Binigyan ako ng loli na 100,000,000. Ibininta ko sa Jiang Xing yan sa halagang 100,000,000. Pero ano naman silbi noon? Ang karera ko. Pag-ibig. Pamilya. Sinira ko lahat ng gamit ng sarili kong kamay. Hindi ako mahal ng Jiang Xing yan. Hindi rin ako mahal ng mama ko. Ano mo talagang nagawa akong mali? Bakit? Paano mangyayari sa mundong ito na may taong hindi ka mahal? Mahal kita. Palagi kitang minahal. Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ako ng mama ko. Ang laki ng pamamaga. Siguradong masakit yan. Hazing. Halikan mo ko. Nakikita mo ba kung sino ako? Ikaw si Hazing. Huwag kang umalis.
Wenruan, hindi ako nagmamadali. Mahigit 10 taon kitang hinihintay. Kahit mas matagal pa, kaya pa rin kitang hintayin. Nasaan ba ako? Hello? Gising ka na ba? May sabaw para sa hangover sa mesa. May bagong toiletries sa banyo. Bumili rin ako ng bagong damit mo sa sala. Magkano yon? Ito transfer ko. May kailangan pa ako asikasuhin. Paalam. Sino to? Ron, ako to. Hizeng, mali ang tawag mo. Kung ang apelido ko, hindi Ruan. May kailangan ka ba? May kaibigan ako na gustong bilhin ng bahay sa Watang Bay ng buo. Alam kong doon ka tumitira at ayaw mo. Pero kung gusto mo, pwede kitang i-refer. Pwede bang ma-over sa hapon? Kung hindi pwede, ayos lang. Kakatanong ko lang kanina. Pwede. Magkita tayo sa Property Transaction Center ng alas 2 ng hapon. Kung wala siyang oras, pwedeng ipadala ng abogado niya. Huwag kayong mahuhuli. Ang bahay ni Wenruan sa Watang Bay. Bilhin mo yun sa pangalan mo para sa akin. Panatilihin pa rin sa dating anyo. Magpalinis ka ng regular. Wenruan, kasanaw ka diyang Xingyan, pero patuloy pa rin siyang ginugulo. Mukhang kailangan ka ng tulong mawala. Para tuloy sumuko si Jiang Xingyan. Lihay, hindi ba matagal mo nang gustong ipagiganti ang anak mong babae? Ibibigay ko siya ang pagkakataong ito. Bakit hindi ka pa dumarating? Ikaw ba si Lihay? Miss Wen, matagal na tayong hindi nakita. Mukhang maginawa ng buhay mo ah. Anong balak mo? Ayaw mo sa anak kong babae na napektuhan ang kalagayan dahil sa ina mo. At ngayon, hindi na niya ma-enjoy ang buhay niya! Lihay, ikaw mismong pumili noon at tigil ang paggamot. Walang kinalaman ang aking ina. Mahimik ka! Hindi talaga kayo mabuti mag-ina! Wag. Hindi ko rin inaasahan na may isang tao na bibili sa buhay mo. Hey Zeng, sinabi ni Ranran na inirekomenda sa kanya ni Jiang Xingyan ang isang buyer para bumili ng bahay. Ngunit buong hapon, hindi siya makontak sa telepono. Yauman, hindi ako nananapak ng babae pero pwede ako lumabag sa patakarang iyon. 5 segundo lang, sabihin mo sa akin, nasan si Wenruan? Hayaan kitang mamatay ng ganito. Masyadong mura yun para sa'yo. Gusto mo to? Sabihin mo, sa'yo nga ba nagkuto sa'yo? Putang ina. Ngayon, bibigyan kita ng aral na masakit. Papatayin kita! Ako na ganito kaalaga sa isang babae, ni hindi ko man lang siya hinihipo. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Naalala mo bang lakas ng loob mong hawakan siya? Mr. He, isa lang siyang pabigat na babae. Bakit ganito ka mag-alala sa kanya? Siguro gusto mo lang siya para sa sarili mong libangan.
Tama na, Mr. He. Kung may utang ang may-ari, siya man ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman. Patawarin mo na ako. Umalis ka! Oo, aalis na ako. Talagang mahusay ang pamilya Yao. Naiwan si Lihay na mag-isa na pasanin ang lahat ng kasalanan. Kalimutan natin ang mga nakarang bagay. Balak kong lumabas para maglakad-lakad. Gano'n ka katagal maglalakad? Hindi ko alam. Napanood mo na ba ang video ng selebrasyon ng Rongli? Hulaan ko lang, si Ben Rowan ay naging karelasyon ni Jiang Xingyan. Narinig ko, binigyan siya ng 1 bilyon para tuloy manahimik. Ngayon, siya at ang Rongli ay tuloy nagkahiwalay. At sa tingin ko, ang kanyang karera ay tapos na rin sa buong investment circle ng Haixing. Wala nang sino mong magtatanggang gamitin siya muli. Hindi ko rin alam kung saan niya ba pumunta pagkatapos ito. Pwede naman niya ko tanungin ng direkta. Wala kaming gustong malaman. Isasara ko ng pinto. Paumanhin. Pwede bang sumilong dito sa ulan? Mm. Nagpakasal na sina Yao Man at Jiang Xingyan. Mabuti naman, bagay sila sa isa't isa. Talaga bang wala ka nang nararamdaman kahit kaunti? Walang galit. Wala rin pagsisisi. Ni kaunting sama ng loob. Parang simentado ng puso ko. Sa ngayon, gusto ko lang mapag-isa muna. Ang mahalin ko lang ay ang sarili ko. Kung ganon, balak mo bang manatili na lang dito palagi? Si Mr. Yu ay dumayo pa ng napakalayo para na sabihin sa akin na nagpakasal si na Jiang Xingyan at Yao Man. Ang gusto ko sanang itanong, gusto mo bang sumali sa Menghe?